Sayang, Pinas may isa na sanang Indo. Cal de Brito Alinsug, choke, Belen Solomon, buhat ng mundo. Pero kaya nagka-video, so kalimutan mo subscribe, click notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Kixify, ang #1 most affordable yet quality shoes sa TikTok. Pang porma, pang gym, pang training, pang aesthetic, meron yan kay Kixify. Huwag ka nang papahuli, order na kay Kixify. Isa na namang nakakapanghinayang na laro ang ginawa ng Philippine Women's Volleyball Team matapos nilang tapusin ang kanilang CV League campaign na walang naitatalang isang panalo. Tinapos kasi sila ng Indonesia sa digitang 4-setter match sa mga score na 25-22, 21-25, 22-25 at 24-26. Nanguna pa rin sa Pinas ang duo ni Micaela Belen at Alyssa Solomon na tanging mga capable scorers ng bansa. From first up to the last set, sila ang natatangi lamang na players sa talagang inaasahan ng kupunan. Malaking factor rin ang depensa na pinakita lalo na ni Shaira Hardio na nakagawa ng ilang crucial saves sa laro. Sa setting naging consistent naman si Lams Lamina distributing the ball well to both Solomon and Belen. Bukod riyan, naging effective naman ang pagsalang kay Ninya Itang na tila gamay ang kanyang mga kakampi kahit na hindi na yan naman talaga ito mga nakasama sa UAAP. Pero ang di naging effective ay si spiker Evangeline Alinsug na mainit na namang pinuntirya sa social media. Marami kasing sets na binibigay si Lams kay Alinsug ngunit hirap itong makapatay. Tila bantay sarado nga kasi ng depensa si Alinsug at medyo malaking liability rin ang extra time nito to jump dahil nga sa kanyang height difference medyo mas matagal ang nakukuha niyang oras to approach and jump na nagiging rason kung bakit rin siya nababantayan ng Indo. Kaya naman do it all nga ang tambalang Belen and Solomon para lamang mabuhat ang Pinas. Sa last set naman, nagkaroon ng malaking lamang ang Pinas going to the latter part. Isa na namang controversial substitution ang ginawa ni Coach De Brito. Nilabas nito si Lamina na effective sa playmaking to sub in Camille Cal. Dito nagsimulang humabol ang Indonesia dahil tila iisa ang direksyon ng setting ni Cal. Nagtaka ang mga fans sa SOCMED at muling binanatan si De Brito dahil sayang nga naman talaga ang kalamangan na iyon, which kung naalagaan ay maaaring na-extend siguro ang laro sa 5th set. Katakataka nga talaga kung bakit nilabas si Lamina at pinasok si Cal gayong maayos naman ang nilalaro ni Lams. Bukod rito, wala namang naging masyadong effect ang nasabing sub gayong nasa frontline pa rin naman ang setter ng Pinas. Kaya naman dito muling nasisi ang Brazilian coach sa tuluyang pagkatalo ng bansa. Sa panig ng Indonesia, di natin mabantayan si Ratri Wulandari na napakatalino ng laro. Kahit di masyado perfect set, nagagawa niya ito ng paraan at naiko-convert into points. Litong-lito naman ang bansa sa combi plays ng Indo lalo na sa ganda ng setting ni Sanger na binansagang Jaja Maraginot ng Indonesia. Bukod kasi sa kamukha at kasing hugis nito si Jaja, halos same din ang setting style ng both setters na nagpapahirap ng husto sa blockers ng Pinas. Overall, walang ni isang naipanalong laro ang both men's and women's team ng Philippines sa halos 4 legs combined ng kompetisyon na ito na dapat na ikaalarma na ng PNVF. It means that the Philippines is not anymore a competitive nation kahit sa napakababang level ng Southeast Asian volleyball. Hopefully, this winless campaign will trigger the PNVF to change something sa kanilang sistema. So, do it. Mag-video sa support this channel. Please subscribe and click the notification bell to update on the coming videos.